Okay mga ka-team, magandang umaga sa inyo. Yan, re-reviewin natin yung Nissan Almera natin ngayon. Chip, ah, nag-electrical po sila dito. Ngayon, magbibigay tayo ng review dito sa ating Nissan Almera. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-team, meron tayo dito ang Nissan Almera. Ayan. Yung Nissan Almera natin mga team, medyo ano natin. Magbibigay tayo ng review bilang owner ng Nissan Almera. Gusto kong ma-share sa inyo kung ano yung naramdaman natin at kano kaganda yung Nissan Almera natin. Ngayon, ang re-review natin is automatic transmission. Ayan. Automatic transmission 1.5 and 17 engine 4-cylinder. Ayan mga ka-team, magbigay tayo ng suggestion o review dito sa ating Nissan Almera. Bilang mechanic, magawa tayo Nissan, meron rin tayo Nissan, magbibigay tayo ng review, honest review para sa inyo mga ka-team. Ngayon, pagdating naman sa sasakyan na to, sa lamig ng aircon, napakaganda ho talaga. Wala ho tayong masabi mga ka-team. Kung mapapansin nyo, kung ating thermostat dito sa ating cold sa aircon is hindi nakasagad dyan, pero sobrang lamig, nagmo-moist siya kasi sa ganda ho talaga ng aircon. Wala na ho talaga tayong masasabi dyan mga ka-team. Ngayon lang, syempre kailangan rin natin malaman kung ano yung mga pinalitan natin dito. Yan, nagpalit tayo dito ng spark plug bali sa makina. Syempre ang mga napalitan dito, spark plug saka air filter. Yon, para alam nyo lang rin kung ano yung napalitan ko na dito sa ating Nissan Almera. Ngayon mga ka-team, eto na po ang ating i-review at aking nalaman sa araw-araw na gamit at service dito sa ating sasakyan. Gusto ko i-pinpoint sa inyo kung nangyayari rin to sa inyo. Kasi sa experience namin sa araw-araw kong gamit tong Nissan Almera, sa service namin, is napapansin ko siya, maganda siya sa arangkada, promise mga ka-team. Maganda siya sa arangkada. Pero pagdating niya sa 60 kph, parang dun siya nabibitin mga ka-team. Ngayon, kailangan mong baunan ng gas pedal para mas lalo siya umangat. Pag lumagpas siya ng 60, mapapansin niyo mga ka-team, mas mabilis na yung arangkada niya. Smooth na tayo. Ngayon, syempre, bilang owner, bilang mechanics rin, shinare ko lang kung ano yung naramdaman natin dito sa aming Nissan Almera. Ngayon, paano ba yung ginagawa ko pagka nag-60 na ako? Parang ano siya parang ang hirap niyang umangat agad. Ngayon, bibigyan ko kayo ng strategy pagdating sa ganyan. Ayun lang napansin ko sa Nissan Almera. Pero bukod sa lahat, good under chassis, lamig ng aircon, okay na okay po tayo dyan. Sa komportable ho tayo pag nakasakay tayo sa Nissan Almera kasi mas maano ho talaga siya. Mas malaki po talaga siya sa yung legroom natin. Yan. Talagang makaka-relax ka ng maayos. Ayun mga ka-team, ayun lang ang napansin ko sa ating Nissan Almera. Pag nag-60 na siya, parang hirap siya. Kailangan mong baunan para mas umangat siya. Pero pag nakalagpas ka ng 60, mga ka-team, doon mo mararamdaman yung hatak niya, talaga napakaganda. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung paano ginagawa ko. Ang ginagawa ko mga team, pag naka 60 na ako, inaangat ko yung pa ko sa gas pedal and then pump ulit. Tapak ulit para mas lalong umarangkada siya. Doon nyo hindi mararamdaman yung hirap pagdating sa 60. Ngayon mga ka-team, comment nyo rin sa akin kung naramdaman nyo rin yung ganyang senaryo sa inyong Nissan Almera sa mga automatic transmission lang po ha. Syempre pag manual kasi iba po ang manual pagdating sa transmission. Ito naman, nireview ko lang about dun sa hatak ng Nissan Almera. Pag arangkada, walang problema, konting tapak, arangkada. Pero pag angat niya ng 60, doon na, medyo parang hirap siya. Pero pag nakalagpas siya ng 60, mas mabilis na ho siya. Ayan. Ngayon, nagbigay lang ako ng honest review.
Baka mamaya kasi naranasan nyo o na-experience nyo, pwede kayo mag-comment dito. Ngayon, ang ginagawa ko lang kasi pagka ganong senaryo is angat ng gas pedal and then tapak, mas okay na siya. Parang binobomba lang natin kumbaga sa manual transmission. Ayun mga ka-team, comment lang kayo kung naranasan nyo. Kasi ako bilang owner ng Nissan Almera, na-experience natin to. Araw-araw natin gamit si Nissan Almera natin. Kasangga natin sa home service, sa trabaho. Kung tutusin, bugbog po talaga sa trabaho kasi nga minsan malayo mga home service namin. Ito naman is hindi ko naman sinisirahan si Almera. Kumbaga, binibigay ko lang yung aking nalaman dito sa ating Nissan Almera. Kaya kung nalaman nyo to, mag-comment kayo. Ngayon, gawin nyo yung diskarte ko kung gusto nyo. Ngayon, kung di nyo naman naranasan, di good. Sa akin lang naman, honest review lang naman. Ang napalitan ko lang naman dito is spark plug, and then air filter, yun lang naman. Then naglinis tayo ng throttle body, and then relearning. Kasing good pa rin. Kumbaga, binibigay ko lang naman yung aking opinion. Wala naman tayong balak sirahan si Nissan Almera kasi tutusin, meron pa tayong isang unit na Nissan Almera na ginagamit rin natin para sa trabaho. Yung aming Nissan Grand Livina MR18 1.8. Ayun. Kaya kung naramdaman nyo yan mga ka-team, pwede kayo mag-comment. Ngayon, nag-iisip ako ng solusyon kung paano ko magagawang mawala yung delay sa 60. Gusto kong may solve yung problema, pero parang tingin ko nasa function na siya kasi wala naman tayong binago, stock pa rin. Complete PMS naman tayo, hindi naman tayo nagkukulang sa langis, hindi naman tayo nagpapatagal mag change oil, kaya una pa lang naramdaman na natin. Ayun mga ka-team, once again, Team Danos Auto Repair Shop. Ito lang yung nabigay kong review. The rest naman sa Nissan Almera, wala akong masasabi dahil napakaganda po talaga. Ngayon sa aircon lalo ho, wala ho akong masasabi kasi yung Nissan Grand Livina namin na 2009 hanggang ngayon po sobrang lamig pa po niya. Kaya nga po, kahit anong mangyari po, Nissan at Nissan pa rin ang aking sasakyan. Ayun nga lang, syempre nagbibigay lang tayo ng review, baka sakaling naramdaman nyo, at least alam nyo po, ano? Okay mga ka-team, Team Danos Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.